Laking gulat ng babae nang birthday surprise ng kanyang asawa ay isang annulment paper pala. Pero paano kung matapos siyang iwan ay sa kanya nalaman na buntis pala siya? Magkahalong kaba at excitement ang kasalukuyang nararamdaman ni Rose habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Tapos na nga siyang nagayos at handa na nga siyang umalis. Kaarawan ngayon ni Rose at sakto namang uuwi na nga rin ang kanyang asawa matapos nga ang out of the country nito dahil sa negosyo. Maya-maya pa, lumabas na nga rin si Rose ng kwarto at nagtungo na nga sa hotel kung saan doon ang venue ng kanyang birthday. Pagdating nga ni Rose, tila ba siyang nagniningning na prinsesa na siyang kinahumalingan nga ng lahat nang mapalingon at mapangiti nga ang mga tao sa kanya. "Wow, you look stunning, Rose. Bagay na bagay sa'yo yung pulang dress na pinili ng anak ko sa'yo." Nakangiting puri pa nga ng biyanan ni Rose na siyang unang nga niyang nilapitan. "Thank you po, Mama. Ang totoo nga po niyan, kinakabahan pa ako eh." Nakangiting ang tugon nga ni Rose. "Bakit ka naman kinakabahan? Dapat ka mas matuwa ka pa eh. Dahil malapit nang dumating ang asawa mo. Basta, wag mo akong bibiguin ngayong gabi ah. Inimbita ko lahat ng mga kaibigan ko at mga kasosyo namin sa negosyo. Alam mo naman na, gusto ng anak ko ng isang engrandeng party. Nang maranasan mo ang birthday mo. Ang pakiusap ko lang naman, ayoko magkaroon ng bad impression sa iyo ang mga bisita natin ngayong gabi." Malumanay ang boses na baling pa nga ng biyanan ni Rose sa kanya. Tumango na nga at napangiti na nga lamang. Mas lalo naman siyang na-excite dahil malapit na ngang dumating ang kanyang asawa. Ilang linggo rin silang nagkalayo kaya miss na nga niya ito ng sobra. At hindi na nga siya makapaghintay pa na makita ang kanyang asawa. Ilang sandali pa unti-unti nang nilapitan nga ni Rose ang mga bisita at isa-isa ngang bumati ang mga to sa kanya. Kung saan maayos na tinugunan at pinakitunguhan nga ni Rose ang lahat ng mga bisita. Nang biglang isang tao na nga ang dumating na siyang nakaagaw ng atensyon nilang lahat. Namutawi ang ngiti ni Rose sa kanyang mapupulang mga labi ng matanaw niya ang kanyang asawang si Ricky na siyang patungo sa kinaroroonan niya. Ngunit tila ba gumuhit ang nagtatakang reaksyon sa mukha ni Rose nang mapansin niyang tila ba seryoso ang kanyang asawa. Bukod pa roon napansin niya ang isang envelope na bitbit nito. "Mahal, mabuti naman nakarating ka na. Alam mo bang miss na talaga kita?" Kaagad na bati ni Rose sa kanyang asawa at takmang hahalikan nga niya ito nang bigla namang umiwas si Ricky na siyang pinagtakhan ni Rose. "Mukhang handang-handa ka ngayon ah. Mukhang maayos din ang party na to, mukhang tama lang din na magkaroon ako ng regalo para sa'yo." Ani ni Ricky sa kanyang asawa. Nakaramdam naman ng kung anong kaba si Rose dahil nagtataka siya sa pagiging seryoso ng kanyang asawa at pansin rin niya ang pagiging malamig ng boses nito. It's very unusual. Subalit lumawak lang ang ngiti ni Rose nang mapansin niya na baka may sorpresa para sa kanya si Ricky, kaya ganun siya. "At ano namang sorpresa mo para sa akin, mahal?" Usisa ni Rose na malambing ang boses. Tagli namang ibinigay ni Ricky ang hawak nitong envelope. "Ano naman to? Mukhang masusurpresa talaga ako rito ah." Excited pang reaksyon ni Rose at inumpisahan nang buksan ang envelope at kinuha ang laman nun. Ang malawak ng ngiti ni Rose, unti-unting naglaho nang makita niya ang laman ng envelope at bakas sa kanyang mukha na mukhang nasorpresa talaga siya. Teka mahal, ano to? Bakit may ganito?" Utal-utal ang reaksyon ni Rose sa kanyang asawa, patukoy sa papeles na hawak niya. "I want you to sign that annulment paper." Seryosong sambit ni Ricky, dahilan kaya mapasinghap nga ang mga tao sa paligid na para bang nagulat sa kanilang mga narinig. "Mahal, nagbibiro ka lang 'di ba? Ano to? Prank ba to sa akin?
Part ba to ng surprise mo sa akin? Natatawa pero kinakabahan na tanong na lamang ni Rose. Hindi ako nagbibiro, Rose. Seryoso ako sa sinabi ko. Hindi ito prank. Gusto kong pirmahan mo ang annulment paper. Ani pa ni Ricky na hindi man lamang nagbago ang boses, kung saan seryoso pa rin itong nanlamig. Napalunok naman si Rose. Sa pagkakataon na yun, batid niyang hindi nagbibiro ang kanyang asawa dahil tinawag siya nito sa pangalan niya na hindi pa nito nagagawa simula nang ikinasal sila. Teka, pero bakit? Bakit may annulment? Bakit kailangan ko tong pirmahan? Nalilitong ang tanong ni Rose. Pwede ba, Rose? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ako bobo, tanga. At mas lalong hindi mo na mabibilog pa ang ulo ko. Bahagyang napapitlag si Rose dulot ng pagkagulat nang biglang magtaas ng boses ang kanyang asawa. Mahal naman, hindi ko maintindihan. Bakit mo ginagawa to? Ngumisi naman si Ricky at bakas sa ngisi niya ngayon ang galit at sakit. All this time akala ko totoong nararamdaman mo para sa akin. Akala ko hindi mo ko lolokohin. Akala ko iba ka sa babaeng nanloko sa akin noon. Pero mali pala ako. Dahil katulad ka rin nila. Bakit? Hindi pa ba sapat yung yaman na meron ako? Ano bang kulang sa akin, Rose? Ano bang kulang sa akin? Hindi ba ako magaling humalik, ha? Hindi ba ako magaling sa kama kaya nagawa mong manlalaki habang wala ko? Ang lahat nga ay nanlaki ang mga mata sa pagkagulat matapos ang mga sinabing yun ni Ricky, kabilang na doon si Rose. Sandali nga, Ricky. Ano ba kasing nangyayari, ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Singit ng ina ni Ricky na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Mom, I am telling the truth. May ibang lalaki si Rose habang nasa ibang bansa ako. Actually, I have a proof. Pagkasabi nun ni Ricky, tila ba hindi pa rin ito makapaniwala. Inilabas niya mula sa bulsa ang ilang mga litrato. Kaagad namang kinuha ng ina ni Ricky ang mga pictures at tinignan ng mga to. Oh my God! Reaksyon ng ina ni Ricky habang ina-examine ng mabuti ang mga litrato kung saan may kasamang ibang lalaki si Rose habang parehong nagtatawanan at nagyayakapan. Kumunot naman ang noo ni Rose matapos makita ang mga pictures. Mahal, nagkakamali ka. Hindi ko lalaki ang nasa pictures, magkaibigan lang kami. Kaagad na depensa ni Rose sa kanyang sarili. Talaga ba? Kaibigan? Kung ganon, paano may papaliwanag yung magkasama kayong pumasok sa hotel room, ha? Asik naman ni Ricky. Walang yakang babae ka? Napakalandi mo! Dahil din sa galit, hindi na napigilan pa ng ina ni Ricky na sugurin nito ang manugang na si Rose at sinabunutan. Kaagad namang pumagit na si Ricky para awatin ang kanyang ina sa pagsugod sa kanyang asawa. Tama na, Mom. Mama, mahal. Please, pakinggan niyo naman muna ako. Yung paliwanag ko. Hindi ko lalaki ang kasama ko sa picture. Magkaibigan lang kami. Nagkakamali kayo ng iniisip. Ano ba? Hindi mo na ako maloloko pa, Rose. Pwede ba? Pirmahan mo na lang yung annulment paper para matapos na to. Hindi mo na ako mauuto pa dahil sapat na sa akin yung mga litrato bilang pruweba na may kabit ka. Umiling-iling naman si Rose. Hindi ko gagawin yung gusto mo. Wala akong ginagawang masama, Ricky. Wala akong ibang lalaki at mas lalong hindi kita niloloko. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan na kaya kitang lokohin. Wala ka ba talagang tiwala sa akin para pagbintangan mo ko ng ganyan, ha? At itong annulment paper na gusto mong pirmahan ko, hindi ko yun gagawin dahil alam ko sa sarili ko na malinis ang konsensya ko. Pag pinirmahan ko to, parang sinabi ko na rin o inamin na totoong nag-cheat nga ako. Nang mga sandaling yun walang pag-alinlangan, na pinunit ni Rose ang annulment paper na hawak niya. Hindi nagawang makapag-react ni Ricky pati na rin ang kanyang ina at doon nga sandaling inilibot ni Rose ang paningin niya sa paligid. Hiyang-hiya siya. Nang mga sandaling yun kaya naman tagli siyang tumakbo paalis at sumakay ng taxi. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ni Rose
hanggang sa makarating siya sa mansyon. Subalit, hindi niya inaasahan ang siyang bumungad sa kanya. Teka, bakit nasa labas ang mga gamit at maleta ko? Nagtataka ang reaksyon ni Rose at kaagad siyang napatakbo sa mga gamit niya. Kaya naman, may napagtanto siya. Teka Kuya Guard, nandyan ka ba? Papasukin mo naman po ako. Bakit nandito sa labas yung mga gamit ko? Sigaw ni Rose mula sa labas ng gate habang kinakalabog nga ito. Ma'am Rose, pasensya na po kayo ah. Pero inutos po ito ni Madam na ilabas ko po yung gamit niyo at hindi po kayo papasukin. Sagot naman ng guard mula sa loob ng gate. Muli namang nagsipatakan ng mga luha ni Rose dahil sa kanyang narinig. Kuya Guard naman, please naman papasukin niyo po ako. Asawa ko pa rin po si Ricky kaya may karapatan pa rin ako dito. Pakiusap pa ni Rose, subalit hindi siya pinakinggan ng guard. Sa kadahilanang ito naman ang malalagot kapag pinapasok niya si Rose. Ilang sandali pa, isang kotse ang siyang dumating. Kagad namang sinalubong niya ni Rose nang makilala niyang yun ang kotse ng kanyang asawa. Bumukas ang bintana ng backseat kung kaya doon nagtungo si Rose. Ricky, anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Bakit hindi ko pinapapasok ng guard? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Rose sa kanyang asawa na siyang nasa loob ng kotse. Sinulya pa naman ni Ricky ang maleta at tinignan ng asawa sa may mata. Ngunit ang tingin na yon ni Ricky ay tila ba isang tingin ng taong walang pakialam. At talagang nagtataka ka pa kung bakit. Hoy babae, mahiya ka naman sa anak ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa'yo kaya wala ka ng karapatan sa kahit na anong may kinalaman sa pamilya ko. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Ang mommy naman ni Ricky ang siyang biglang sumabat. Ricky please, asawa mo pa rin ako. At hindi ko magagawa yung bagay na ibinibintang mo sa akin kasi mahal na mahal kita, alam mo yan. Please naman makinig ka naman sa akin. Talagang mas paniniwalaan mo pa yung mga picture na yun kaysa sa mga paliwanag ko? Ganyan ka ba talaga kawalang tiwala sa akin ha? Pakiusap naman. Pakinggan mo naman sana ako. Patuloy ngang nagsumamo si Rose sa kanyang asawa habang umiiyak. Subalit kahit anong gawin niya, ay tila ba ayaw nang pakinggan pa ni Ricky ang mga paliwanag niya. Hanggang sa bigla na lamang nagsarang bintana ng kotse at umandar na yun papasok sa loob ng gate na siyang biglang bumukas. Sinubukan pang humabol ni Rose ngunit kaagad naman siyang hinarangan ng mga guards at hindi pinapasok sa loob ng mansyon. Yun, wala nang iba pang nagawa si Rose kundi ang tumangis. Nang tumangis, ilang minuto pa siyang nakiusap at umaasang maawa sa kanyang asawa ngunit nabigo siya dahil tila ba tuluyan ang tumigas ang puso ni Ricky para sa kanya. Dala ang kanyang mga gamit at maleta ay mabigat ang loob na lumisan na si Rose at umuwi sa pamilya niya. Rose anak, ano ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Bakit dala mo yung mga gamit at maleta mo at bakit ka umiiyak? Puno ng gulat at pagtataka na reaksyon ng ina ni Rose na siyang nagbukas ng pinto. Nang makita ni Rose ang kanyang ina, tila ba lalong namutawi ang emosyon sa kanyang puso kung kaya't kaagad niyakap ang kanyang ina at sa balikat nito, humagulgol siya at doon nilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Teka anak, ano ba talagang nangyari ha? Bakit ba umiiyak ka? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Sunod-sunod na usisa pa nga ng ina ni Rose na siyang tila ba naiiyak na rin dahil sa labis na pag-alala sa kanyang anak. At habang yakap siya ni Rose, hinagod-hagod niya ang likod nito. Ma, pinaalis na po ako kina Ricky sa bahay. Gusto niya pong makipaghiwalay sa akin. Humihikbing, sumbong nga ni Rose sa kanyang ina. Ano? Gulat na reaksyon ng ina ni Rose. Sabay sabing, sandali bakit naman? Sa araw pa mismo talaga ng birthday mo? Ano bang nangyari ha? Kumulas mula sa pagkakayakap si Rose sa kanyang ina at doon inihayag nga niya ang buong pangyayari tungkol sa pag-aakusa sa kanya ng sarili niyang asawa
na may iba siyang kalaguyo kahit wala naman. At hindi na nga rin napigilan pa ng ina ni Rose na mapaluha matapos marinig ang lahat. At dahil na rin sa labis na awa niya sa kanyang anak, muli niya itong niyakap para damayan. Nang sandaling yun, bumuhos ang emosyon ni Rose. Hindi kasi sila magkasundo ng kanyang asawa, gawa nang nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Kung kaya't hindi rin ito nagtungo sa kanyang birthday party. Ngunit mabuti na lamang at hindi dahil hindi rin naman natuloy ang pag-celebrate ni Rose sa kanyang kaarawan dahil nasira yon sa mismong pagdating ng kanyang asawa. At ngayon ay labis na nagigilty at natutuwa si Rose para sa kanyang ina dahil kahit na hindi sila okay nitong mga nagdaang araw, ngayon handa itong damayan siya. Ang kanyang ama kasi nagtatrabaho abroad na siyang minsan lang kung umuwi sa loob ng 1 taon. Namatay rin ang nakababata niyang kapatid na babae dahil sa karamdaman. Ma, salamat po ah. Salamat po kasi hindi niyo po ako hinusgahan at sinumbatan. Alam ko pong hindi po tayo okay pero thank you po. Dahil tinanggap niyo po ulit ako rito sa bahay. Wala na po kasi akong ibang maisip na mapupuntahan eh. Turon pa nga ni Rose sa kanyang ina habang nakasandal siya. Sa balikat nito habang pareho nga silang nakaupo sa sofa. Ano ka ba, Rose? Anak pa rin kita at hindi kita pababayaan kaya pala. Hindi ako mapakali eh. Bala ko na nga sanang magpunta sa venue ng birthday mo kaso naisip ko na baka ayaw mo akong makita. Sa totoo lang, masakit para sa akin bilang isang ina na makita kang ganito, yung nasasaktan. Kung nandito lang talaga ang tatay mo, paniguradong masasaktan din yun sa pinagdadaanan mo ngayon. Ani naman ang ina ni Rose. Muli hindi na naman napigilan pa ni Rose ang pagdaloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata na tila ba may mailuluha pa ang mga to at walang kapaguran. Sobrang bigat ng loob ni Rose ngayon dahil hindi niya lubos maisip na maaakusahan siya ng sarili niyang asawa sa isang bagay na kailanman hindi naman niya talaga magagawa. Ngunit wala naman siyang magawa dahil ayaw naman siyang paniwalaan at bigyan ng pagkakataon ni Ricky na ipaliwanag ang side niya. Sa paglipas ng mga araw ilang beses na din na sinubukan ni Rose na tawagan si Ricky subalit lagi siyang bigo na makausap ito sapagkat hindi nga sinasagot ng kanyang asawa ang mga tawag niya. Hindi pa rin ba kayo nakakapag-usap? Yan nga kaagad ang usisa ng ina ni Rose sa kanya na siyang kadarating lamang galing sa pamamalengke. Umiling naman si Rose. Hindi pa nga po eh. Siguro nga ayaw na niya talaga akong makausap o makita man lang. Malungkot ang boses na tugon naman ni Rose at tinulungan ng kanyang ina sa mga pinamili nito. Maya-maya pa, biglang napatakbo si Rose sa lababo nang bigla nga siyang masuka. Kagad naman siyang sinundan ng kanyang ina na batid ang pag-aalala sa muka. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng ina ni Rose sa kanya. Medyo nahihilo lang po ako. Sagot naman ni Rose. Kumunot naman ang noo ang ina ni Rose at tila ba may nabuong kung anuman sa isip nito. Kailan ka pa huling dinatnan? Makahulugan na tanong ng ina ni Rose. Napaisip naman si Rose. Higit 1 buwan na din po akong hindi dinadatnan. Sagot ni Rose at unti-unti rin niyang napagtanto ang ibig ipahiwatig ng kanyang ina. Teka ma, possible po bang? Hindi naman natuloy ni Rose ang sasabihin niya nang biglang tumango ang kanyang ina. Mamayang hapon sasamahan kita magpunta sa doktor para magpa-check up. Ani ng ina ni Rose at tinuloy na nga nito ang ginagawa kanina sa pag-ayos ng kanyang mga pinamili na naantala. Bahagyang natulala naman si Rose at hindi niya alam kung ano ba dapat ang maramdaman. Napasulyap at napahawak siya sa kanyang tiyan at namutawi ang lungkot sa kanyang muka nang maalala niya ang sitwasyon niya ng kanilang asawa. Kinahapunan, natuloy si Rose kasama ang kanyang ina sa pagpapacheck up sa doktor at doon nga nakumpirma na nagdadalang tao ito. Samantala nang makatanggap ng text si Ricky mula sa kanyang mommy na nakarating na ang kanyang daddy, agad siyang lumabas ng kwarto para salubungin din ang kanyang ama na siyang galing din
sa out of the country para sa negosyo. Dad! Welcome back! Bati nga ni Ricky sa kanyang ama. Thanks, son. Anyway, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa inyo ng asawa mo. I'm still in shock. Hindi ko ma-imagine na magagawa yun sa'yo ni Rose dahil mahal na mahal ka niya. Usal pa ng ama ni Ricky. Yun nga rin po ang akala ko, Dad eh. Inakala ko ring sapat na yung pagmamahal niya sa akin para hindi niya ako magawang lokohin pero nagkamali pala ako, Dad. At hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa kanya. Wika naman ni Ricky. Kung saan bahagyang gumuhit ang lungkot sa kanyang mga mata nang maalala nito ang kanyang asawa. Pinagkatiwalaan ko rin siya at binigyan ng chance pero hindi ko rin nakalain na bibigyan niya ako ng kahihiyan at nagawa niya pa talagang manloko. Ibang klaseng babae talaga. Singit naman ang ina ni Ricky. Nasabi sa akin ng mommy mo na hindi pa raw kayo nagkakausap magmula noon. Wala akong alam kung ano man ang nangyari pero sana binigyan mo muna siya ng chance na makapagpaliwanag. Sana nagkausap man lang kayo. Lalo na ngayon na mukhang kailangan kanya sa tabi niya. Sabi pa nga ng daddy ni Ricky sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Dad? Usisang tanong naman ni Ricky na para bang curious ito sa sinabi ng kanyang ama. Kanina dumaan muna ako sa ospital para bisitahin yung kaibigan ko. At nakita ko rin si Rose kasama ang nanay niya. Kausap ang isang OB-GYN. OB-GYN? Bakit naman nila kausap ang isang OB-GYN? Sabat naman ang ina ni Ricky na siyang nagtataka rin. Base sa mga narinig ko mukhang buntis si Rose. Direktang sagot naman ng ama ni Ricky. Hindi makapaniwalang reaksyon naman ang namutawi sa mukha nila Ricky at ng kanyang ina. Ricky, ayaw mo naman sigurong masira na lang basta ang marriage nyo ng asawa mo, diba? Isa pa, hindi pa niya na-explain ang side niya sa'yo. At ngayon nabuntis siya. Ayaw mo naman sigurong pabayaan ang asawa mo at ang bata na nasa sinapupunan niya na siyang anak niyo, diba? Payo naman ang ama ni Ricky sa kanya. Nang mga sandaling yun tila ba may napagtanto at nalinawan si Ricky kung saan dagli-dagli nga itong umalis. Naiwan namang napabuntong hininga ang mga magulang ni Ricky. Kasalukuyang nagwawali si Rose nang bigla namang may kumatok na narinig mula sa kanilang pinto kaya naman napatigil muna siya sa kanyang ginagawa at nagtungo sa pintuan. Nang buksan ni Rose ang pinto, tagling bumalatay sa mukha niya ang isang gulantang na reaksyon. Napalunok pa ito na tila ba hindi makapaniwala sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Kamusta ka na? Pangungumusta na lamang ni Ricky sa utal-utal na boses. Bakas naman sa mata ni Ricky ang labis na pangungulila niya sa kanyang asawa at nakaramdam siya ng pagsisisi sa ginawa niya noong kaarawan ni Rose. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang boses na tanong naman ni Rose nang mag-iwas ito ng tingin sa kanyang asawa. Kahit na ilang araw nang lumipas at kahit na miss na niya si Ricky, ayaw niyang bumigay kaagad. Sa kadahilan ng nakaukit pa rin sa puso niya ang ginawa nitong pamamahiya sa kanya sa araw pa mismo ng birthday niya na siyang nag-iwan ng isang malaki at mahapding sugat sa puso niya. Lalo na nga nang hindi man lamang siya hinayaan na makapagpaliwanag para nga depensahan ang kanyang sarili mula sa maling paratang sa kanya. Napalunok naman si Ricky nang maalala niya ang ginawa niya at batid niyang nasaktan siya ng husto sa kanyang asawa. I'm sorry. I'm sorry sa nagawa ko. I should have let you explain your side first. I should have heard you out first. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko. Masyado akong nagpadala sa galit ko na hindi ko man lang naisip yung nararamdaman mo. I hope it's not too late to fix this marriage, especially now na magkakaroon na tayo ng anak. Automatic na napaangat ng tingin si Rose kay Ricky dahil sa sinabi nito. Ano? Paano mo nalaman ang tungkol doon sa pagbubuntis ko? Nagtataka pa nga niyang saad na mutawi sa mukha ni Rose ang kung ano man sa sandaling yun. Si Dad ang nagsabi sa akin dahil nakita niya kayo sa ospital ng kaibigan niya. Kaya ka ba nagpunta rito dahil lang nalaman mong buntis ako? Sandali namang nawala ng imik si Ricky. Aaminin ko, hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako sa ginawa mo sa akin nung gabing yun. Napahiya ako sa harap ng maraming tao.
na hindi ko man lang nagawang may pagtanggol ang sarili ko sa'yo dahil sa paniniwala mong kaya kong gawin yun. Nalokohin ka. Sariwa pa rin yun sugat na naidulot nun sa akin. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon na nasa harapan kita. Wika ni Rose, nabakas pa rin ang boses. Ang sama ng loob. Bahagyang napayo ko si Ricky dahil sa labis na pagsisising kanyang naramdaman. I understand. Alam kong hindi ganun kadaling kalimutan yung nagawa ko sa'yo. Alam ko ring hindi rin yun ganun kadali para sa'yo na patawarin ka agad ako. Naiintindihan ko at handa akong maghintay kung kailan ka handang patawarin at bigyan ako ng chance. Nitong mga nagdaang araw, aaminin ko na walang minuto na hindi ka nawala sa isip ko. Maski sa mga panaginip ko nandoon ka. Miss na kita. Pero hindi ko alam kung paano kita haharapin. Dahil alam kong sobrang gago ng ginawa ko sa'yo. Kung alam mo lang, kung gaano ko kagustong sagutin ang mga tawag mo pero pinipigilan ko ang sarili ko. Pero ngayon, nagsisisi na ako sa lahat. Gusto kong isalba pa natin ang relationship natin. Gusto kong nasa tabi mo ako habang nagbubuntis ka. Habang ipinagbubuntis mo ang magiging anak natin hanggang sa may panganak mo siya. Litanya pa nga ni Ricky. Unti-unti ngang lumambot ang puso ni Rose matapos marinig ang mga sinabi ni Ricky sa kanya. Ngunit kahit ganoon pinigilan pa rin niya ang pag-apaw ng kanyang emosyon. Dahil hanggat maaari, ayaw niya munang magpadalos-dalos. Nais muna niyang pag-isipan kung ano man ang mga nasasabihin at magiging desisyon niya. Lalo na't sariwa pa rin ang isip at puso niya sa nangyari. Na-appreciate ko ang pagpunta mo rito para kausapin ako. Pero sa ngayon sana hayaan mo. Nabigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip. Saad naman ni Rose. Marahan na tumango naman si Ricky. Don't worry, hindi naman kita pinapressure. Tipid nang umiti lamang si Rose kung saan tumango siya at dahan-dahan namang isinara ang pinto. Napasandal doon at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Si isang sulok ay natanaw niya, ang kanyang ina, na tila ba nakikinig lamang sa usapan nila kanina. Nilapitan naman ni Rose ang kanyang ina at napayakap dito. Hindi mo kailangan magdesisyon kaagad. Hindi mo kailangan ma-pressure. Hayaan mo munang maghilom yung sugat sa puso mo sa kamo. Pag-isipan kung ano ba talaga ang magiging desisyon mo. Payo ng ina ni Rose habang hinahagod-hagod nito ang likod ng kanyang anak. Sa labas naman ng bahay nila, ilang minuto pang nanatili si Ricky bago ito nagdesisyon na umalis na. Habang nasa biyahe, dala pa rin niya ang bigat na nararamdaman niya dulot ng labis na pagsisisi. Maya-maya pa isang lalaki ang nahagip ng kanyang mga mata na siyang kalalabas lamang mula sa isang establishmento at naningkit ang pares ng mga mata niya nang makilala niya ang lalaki kung kaya't dali-dali siyang lumabas ang kotse niya at sinugod ang lalaki sa kawalang pag-aalinlangan na sinuntok niya ito. What the heck? Gulat ngang reaksyon ng lalaki na siyang muntikan pang matumba dahil sa impact ng suntok ni Ricky. What the hell is your problem? Sigaw nga ng lalaki at kinuwelyohan nga nito si Ricky. Ikaw ang problema ko. Ano bang meron sa inyo ng asawa ko, ha? Sigaw naman ni Ricky pabalik. Dahil doon kumunot ang noon ng lalaki na siyang napuno ng pagtataka dahil sa sinabi ni Ricky. Asawa mo? Teka sandali Hindi ka ba nagkakamali lang? Alam mo bang pwede kitang ireklamo sa mga pulis dahil sa bigla-bigla mong panunugod sa akin ng walang basehan? Sagutin mo ang tanong ko. Dahil hindi ako pwedeng magkamali, ikaw talaga yung lalaking kasama ng asawa ko sa hotel. Bigla namang natigilan ng lalaki at unti-unti nitong binitawan ng kwelyo ni Ricky na tila ba may napagtanto. Pinasadahan ng lalaki ng tingin si Ricky na para bang hinuhusgahan ang buong pagkatao nito. So ikaw pala yung gagong asawa ng kaibigan kong si Rose. Ikaw yung namahiya sa kaibigan ko dahil sa paratang mong walang basehan. You know what? I'm glad na nakita kita ngayon kasi may pagkakataon na akong iganti ang kaibigan ko. Pagkatapos sabihin niyo ng lalaki, bigla nitong pinatamaan ng isang malakas na suntok ang mukha ni Ricky. Hindi naman gumanti si Ricky, sa halip ay pinahid lang nito ang munting dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang kamay. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Kahit na nasa newspaper at screen lang kita nakikita. Napakagago mo. Paano mo nagawang ipahiya at saktan ng kaibigan kong si Rose sa harapan ng maraming tao?
Pinagbintangan mo siyang may kabit na hindi mo man lang siya hinayaan na magpaliwanag. Alam mo, pasalamat ka wala ako nun eh. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ka niloko ng asawa mo dahil mahal na mahal ka niya. Magkasama kami sa hotel dahil nandoon din ang asawa ko. Tinulungan niya lang ako na pagbatiin kami ng asawa ko kaya pwede ba? Umayos ka. Huwag kang basta-basta maniniwala sa kung anumang pictures nang hindi pinakikinggan ng paliwanag ng sarili mong asawa. Nakakapang-init ka ng ulo eh. Mariin pangangtura ng lalaki bago ito, bad trip, na umalis at iniwan si Ricky habang pinagtitinginan nga sila ng mga tao sa paligid. Kaagad namang bumalik si Ricky sa loob ng kotse niya at ibinuhos niya sa manibela ang inis niya nang pagsusuntukin at pag-aampasin niya yon. Minura-mura niya rin ang sarili dahil sa kanyang nagawa sa kanyang asawa. At ngayon, mas lalo pang nadagdagan ang pagsisisi niya. Sa paglipas ng mga araw, hindi nga tumigil si Ricky sa pagsuyo at paghingi ng tawad sa kanyang asawa. Kung saan araw-araw itong pumupunta sa bahay ni na Rose na walang palya sa pagdadala ng kung ano-anong pagkain, regalo at bulaklak. Salamat. Malamig na usal ni Rose nang tanggapin niya ang mga dalang chocolates at bulaklak ni Ricky para sa kanya. Punta siya ng palengke. Kung gusto mo, pwede ka namang maghintay para dito ka na kumain ng hapunan. Pero kung ayaw mo naman, ayos lang din. Sabi pa nga ni Rose na siyang hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Ricky. Ayos lang. Maghihintay na lang ako. Sagot naman ni Ricky. Maya-maya pa, biglang napatakbo si Rose sa lababo at doon naduwal. Sumunod naman kaagad si Ricky kung saan marahan nga itong hinagod ang likod ng kanyang asawa. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang samahan kitang magpunta sa doktor? Biglang presenta naman ni Ricky. Umiling si Rose. Hindi na. Okay lang naman ako. Normal lang naman to, salamat. Sorry nga pala mahal. Saad ni Ricky. Napalunok naman si Rose nang marinig niya ang biglang sinabi ni Ricky. Bakit ka nagsasorry? Tungkol sa ginawa kong pamamahiya at pag-aakusa sa'yo na may kabit ka. Sana pala inalam ko muna talaga ang totoo. Sana man lang hinayaan ko munang marinig ang paliwanag. Sobra ako nagsisisi sa ginawa ko. Maski ako hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil nga pinaniwalaan ko ang sinabi ng iba kesa sa'yo na sarili kong asawa. At hindi ako mapapagod na paulit-ulit na mag-sorry sa'yo hanggang sa mapatawad mo na ako. Napabuntong hininga si Rose. Hindi mo naman kailangan mag-sorry ng paulit-ulit. Naintindihan ko na nasaktan ka lang talaga, kaya nagawa mo yon. At alam kong nagsisisi ka na talaga sa nangyari. Pero mahal, gusto ko lang malaman mo na sapat na yung paghingi mo ng tawad. Wika nga ni Rose. Teka, tinawag mo na ulit akong mahal? Ibig sabihin yan, tinatanggap mo na ulit ako? Reaksyon ni Ricky matapos marinig ang pagbanggit ni Rose sa tawagan nila sa isa't isa. Unti-unti namang lumitaw ang manipes ng ngiti sa mga labi ni Rose at marahan na tumango. Oo naman mahal, pinag-isipan ko to ng mabuti. Ayokong pairali ng pride ko. Lalo na't magkaka-baby na tayo. Gusto ko maging okay na ang lahat kapag naisilang ko ang anak natin sa mundo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya na tao lang? Kaya itigil mo na muna yung paulit-ulit mong paghingi ng sorry kasi napatawad na kita. At gusto kong kalimutan na lang natin kung ano man yung nangyari. Ang mahalaga ngayon, alam mo nang hindi ko talaga kayang saktan at lokohin ka. Ikaw lang ang mahal ko, Ricky. At hindi na magbabago yun. Sa'yo ko nagpakasal. Sa'yo rin ako nagkaroon ng anak. Kaya sa'yo rin ang puso ko. Halos maluha naman sa tuwa ang mata ni Ricky. At ng mga sandaling yun, niyakap niya ang kanyang asawa habang may ngiti sa kanyang mga labi. Salamat mahal. Thank you. Kasi tinanggap mo ulit ako. At napatawad mo na ako. Pangako ko sa'yo na hindi ko pagsisisihan tong chance na binigay mo sa akin. Ani pa nga ni Ricky. Simula nga noon unti-unti nang bumalik sa dati ang pagsasama ni Ricky at Rose bilang mag-asawa. Bumalik na rin si Rose sa bahay ng pamilya ni Ricky kung saan sinalubong nga sila
ng ina nito. Mabuti naman at bumalik ka na. Pasensya ka na kung hindi ako nakakadalaw sa'yo. Nahihiya kasi ako sa'yo lalo na sa nanay mo. Dahil alam kong malaki rin ang naging kasalanan ko pero ngayon na nandito ka na ulit sa bahay, alagaan ko kayo ng apo ko. May ngiting wika naman ng mommy ni Ricky. Maraming salamat po. Huwag din po kayong mag-alala dahil hindi ko na po hahayaan pa na ma-disappoint kayo sa akin. At papatunayan ko po sa inyo kung gaano ko po kamahal ang anak nyo. Tura naman ni Rose. Matapos ang simpleng interaksyon na yon ni Rose at ng kanyang biyanan, nagtungo na nga sila ng asawa niya sa kanyang kwarto habang patuloy siyang inaalalayan nito. Grabe, namiss ko tong kwarto natin. Medyo matagal na rin at miss na miss ko nang mahiga sa kama natin, mahal. Pulalas pa nga ni Rose na siyang natutuwa nang makaupo ito sa kama. Tumabi naman si Ricky sa kanyang asawa. Mahal, may gusto ka ba? Mabilis na umiling si Rose. Wala naman, mahal. Hindi pa naman ako nagugutom siguro. Sa ngayon gusto ko lang talagang magpahinga. Sige, sasamahan na lang kita. Inalalayan ni Ricky si Rose na mahiga sa kama kung saan nahiga rin siya habang ang ulo naman ni Rose ay nasa kanyang balikat. Mahal, gusto mo na bang bumukod tayo? Maya-maya pa ay biglang tanong nga ni Ricky sa kanyang asawa. Nag-angat naman ng tingin si Rose kay Ricky. Bakit, mahal? May problema ba sa mga magulang mo kaya gusto mong bumukod? Nagtatakang usisa naman ni Rose. Wala naman, mahal, pero naisip ko lang kasi na mas maigi siguro kung bubukod na tayong dalawa. Lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Kailangan na nating magkaroon ng sarili nating buhay. Alam mo, mahal, wala naman kaso sa akin kung bubukod na tayong dalawa eh. Pero okay lang ba sa mga magulang mo, especially sa mami mo kung aalis tayo? Lalo pa ngayon na buntis ako. Marahan na tumango naman si Ricky. For sure, my mom would be fine with that. Bukas din. Tatawagan ko ang sekretary ko, magpapatulong ako sa kanya na humanap ng bahay na magugustuhan mo. Gusto ko yung malaking bahay para magiging komportable ka. Pati na rin ang mga magiging anak natin. Mahal, ayos lang naman sa akin kahit hindi ganun kalaki ang magiging bahay natin eh. Basta ang mahalaga, magkasama tayo. Kontento na ako ron. Ani naman ni Rose na may ngiti sa mga labi. Napangiti na lamang din si Ricky sa kanyang asawa at niyakap. Pagdaan ng mga araw kaagad ngang pinuntahan ng mag-asawa ang bago nilang bahay. Namangha si Rose dahil labis niyang nagustuhan ng istruktura at design na siyang nabili ng kanyang asawa. Napakaganda ng bahay na ito, mahal. Sure ako na kapag naisilang ko ng anak natin, magugustuhan niya rin ang bahay na to. Namamanghang turan pa ni Rose habang pinapalibot ang tingin sa paligid ng bahay. Masaya ako na gustuhan mo tong bahay na binili ko para sa atin. At para na rin sa mabubuo nating pamilya. Nakangiting tura naman ni Ricky. Siya nga pala, mahal. Kumuha na rin ako ng magiging katulong natin. 3 katulong ang kinuha ko para masiguro kong may makakatulong at makakasama ka sa tuwing nasa trabaho ako. Nang sa ganun mapanatag ako. Dagdag pa nga nasabi ni Ricky. Mahal, parang sobra naman yata yung 3. Kahit isa lang sana pwede na. Pwede pa rin naman akong tumulong paminsan-minsan eh. Mahal, hindi ako mapapanatag kapag isa lang ang makakasama mo rito sa bahay. Isa pa, buntis ka. Ayokong kumilos ka ng kumilos. Gusto kong alagaan mo ang sarili mo hanggang sa may panganak mo ng anak natin. Hay nako, ikaw talaga, mahal. Pero wag kang mag-alala. Aalagaan ko talaga ng husto ang magiging anak natin. Para maipanganak ko ng malusog ang magiging anak natin. Napangiti naman si Ricky sa sinabi ng kaniyang asawa at hinalikan niya nga ito sa mga labi. Maya-maya pa ay nagtungo naman sila sa magiging kwarto nila na siyang nagustuhan din ni Rose. Ilang sandali pa ay nagpresenta naman si Rose na magluluto para sa hapunan nilang dalawa. Kaya naman nanatili na muna si Ricky sa sala para mag-ayos pa ng ilang kagamitan na kailangang ayusin. Nang biglang may kumatok sa pinto, kaya nagtungo kaagad si Ricky sa pintuan para nga buksan ang pinto at tila ba hindi natutuwang reaksyon ang siyang bumalatay sa mukha ni Ricky nang makita niya
ang kanilang bisita. Anong ginagawa mo rito, Nikki? Supladong bungad nga ni Ricky sa babaeng nakangiti sa kanya. Bakit parang suplado mo naman yata? You don't miss me? Come on, Ricky, kababalik ko lang galing US. Ipakita mo naman sa akin kahit papaano na matutuwa ka na nakita mo ko. Sambit naman ni Nikki. Marami akong ginagawa dahil kalilipat lang namin. Kaya sabihin mo na kung anong sadya mo dito at kung bakit ka nandito. Saka paano ka nakapasok? Tugon naman ni Ricky sa boses nga na tila ba walang sigla. Unti-unti namang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Nikki. Nakapasok ako kasi bukas naman yung gate nyo. So ito pala yung bahay na binili mo para sa inyong dalawa ng asawa mo? I can't believe this. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng lahat nagawa mo pa ring bumili ng bahay para makabukod kayong dalawa. I thought itutuloy mo ang annulment. So ano to, Ricky? Bakit biglang okay na kayo? Nakalimutan mo na ba yung ginawa mo ng asawa mo sa'yo? Hindi ko maintindihan. Ang buong akala ko matutuwa ako pagbalik ko sa Pilipinas. Dahil akala ko inaasikaso mo na ang annulment ninyo at sa wakas magiging akin ka na. Kumunot naman ang noon ni Ricky. What are you saying? Naihibang ka na ba? Bakit mo naman naiisip na kapag itinuloy ko yung annulment namin ng asawa ko, tayo ang magkakatuluyan? Why? Hindi ba yun naman talaga ang plano mo, Ricky? Kasi umpisa pa lang naman talaga dapat tayong dalawang ikinasal at hindi kayo ni Rose. Mahal? Sino yung kausap mo? Anong nangyayari? Biglang usisa ni Rose at lumapit kay Ricky. Umawang naman ang mga labi ni Rose nang makita niya ang babaeng bisita nila na siyang kababata noon ni Ricky. Napahawak naman si Rose sa kanyang tiyan at marahan yun hinaplos na para bang gusto niyang ipabatid sa babaeng bisita na siya ang buntis. Buntis ka? Reaksyon ni Nikki nang dumapo ang tingin nito sa tiyan ni Rose. Walang pag-alinlangan naman na tumango si Rose bilang sagot. So yan ba ang dahilan ni Ricky? Kaya hindi mo tinuloy ang annulment niyo? Dahil buntis siya? Ricky, baliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba na talaga kung paano kanya niloko? Ha? Bakit ka nagpapautulit sa kanya? Hindi mo ba naisip na baka hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Paling naman ni Nikki kay Ricky. Nikki, shut up. Biglang sigaw ni Ricky dahilan kaya parehong napapitlag sa gulat si Rose at Nikki. Hindi ako niloko ng asawa ko. Kaya itigil mo na yung pag-akusa mo sa kanya. Dahil alam ko na ang totoo, Nikki. Kaibigan niya lang yung lalaki sa pictures na pinakita mo sa akin at ipinaliwanag niya rin sa akin kung bakit sila magkasama that time sa hotel. Ngayon nagme-make sense na kung bakit para bang gusto mong masira kami ng asawa ko. May motibo ka. Pero sorry ka na lang, Nikki. Kasi kahit naging kaibigan kita, hindi ko ito-tolerate yung kabaliwan mo. Mahal ko si Rose. At hindi kami maghihiwalay katulad ng inaasahan mo. At ngayon na magkakaroon na kami ng anak, hindi ko nahahayaan pa na masira mo kami. Kaya pwede bang umalis ka na lang? Habang nagagawa ko pang magtimpi sa'yo. Mariin nga ang boses. Nabulyaw ni Ricky sa kanyang kababata na si Nikki. At pagkatapos nga nun, walang pag-aalinlangan na isinara niya ang pinto at hinarap ang asawang si Rose. Tama ba yung narinig ko? Si Nikki yung nasa likod ng mga pictures ng kasama ko ang kaibigan ko? Tanong ni Rose sa kanyang asawa. Tumango-tango naman si Ricky bilang tugon. Paano niya nagawa yun? Pinasundan niya ba ako? Parang ganun na nga, mahal. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi ko nahahayaan pang makasira siya sa relasyon natin. Hinding-hindi na rin ako maniniwala sa sasabihin ng iba. At sa'yo lang ako makikinig at maniniwala. I'm sorry, mahal. Hinagkan naman ni Ricky ang noo ni Rose at niyakap nga niya ito. Higit 6 na buwan na nga ang lumipas at tila ba mas tumibay pa ang pagsasama ni na Ricky at Rose bilang mag-asawa kung saan mas lalo pa nga nilang nakilala ang isa't isa nang bumukod sila mula sa pamilya ni Ricky. At dahil malaki na rin ang tiyan ni Rose, dahil malapit na rin siyang manganak, todo nga ang pag-aalagang ibinibigay ni Ricky sa kanya tuwing magkasama sila. Mahal siya nga pala. Pagkatapos nating mamili ng mga gamit ng baby natin, pwede ba tayong dumalaw muna sa mga magulang ko? Namimiss ko na kasi kagad si Papa eh.
Saka hindi rin magtatagal, babalik na ulit siya sa abroad. Ani ni Rose habang nakaharap nga siya sa salamin at nagayos ng sarili. Sure mahal, walang problema. Kung gusto mo pwede na tayong dumiretso sa kanila pagkatapos nating mamili. Sagot naman ni Ricky na siyang kasalukuyan namang nagbibihis. Nang matapos pa silang dalawa, sa paghahanda inalalayan na ni Ricky si Rose hanggang sa kanilang kotse. Mahal, alam mo ba, hindi na ako makapaghintay na mailabas ko na yung baby natin. Sabik na akong makita at maalagaan siya. Nakangiting sambit nga ni Rose habang hinahaplos niya ang malaki niyang tiyan. Ako rin mahal, hindi na talaga ako makapaghintay na maipanganak mo ang magiging junior ko. Nakangiting sambit naman din ni Ricky na siyang maingat na nagdadrive ng kotse. Lalaki kasi ang batang nasa sinapupunan ni Rose at napagkasunduan na nga nilang magiging junior ito ni Ricky. Kung kaya't pareho nga silang excited at hindi na makapaghintay na masilayan ang paglabas ng kanilang anak na siyang bunga ng kanilang pagmamahalan. I love you, mahal. Maya-maya pa ay biglang sambit naman ni Rose. Napangisi naman si Ricky. Bakit? Natatawa at nagtataka namang reaksyon ni Ricky sa kanyang asawa. Wala lang. Bakit hindi na ba ako pwedeng magsabi sa iyo ng I love you? Nagtataka rin namang tugon ni Rose. Umiling naman si Ricky. Hindi naman. I love you more, mahal. Hindi na ako makapaghintay pa na makabuo tayo ng isang malaking pamilya. Pagkasabi nga niyo ni Ricky, ay kinuha niya ang kamay ni Rose at hinalikan ang likod ng palad nito at ngumiti nga sila sa isa't isa. Ngunit, dagling nawala ang ngiti ni Rose at napalitan ng pagkagulat nang makita niya ang isang nakahintong malaking truck sa hindi kalayuan sa direksyon na kanilang tinatahak. Mahal, may truck! Nagpapanik ngang sigaw ni Rose sa kaniyang asawa. Dagling ang tinapakan ni Ricky ang brake ng kotse para huminto ito, ngunit tila ba namutawi ang pangamba sa kaniyang mukha na siyang bakas nang manlaki ang mga mata niya na tila ba may problema. Mahal, anong nangyayari? Nag-aalala na ngang tanong ni Rose. Tila ba hindi humihinto ang kotse kahit anong gawin ni Ricky sa pagpapahinto nito. I don't know what's going on, pero mukhang sira ang brake ng sasakyan. Ha? Pero paano nangyari yun? Mahal, anong gagawin natin? Halos maiyak na nga sa takot at pangamba si Rose, lalo na at malapit na sila sa kinaroroonan ng isang malaking truck na siyang nakaharang sa kalsada. Wala nang nagawa pa si Ricky, kundi ang lakasan ng kaniyang loob at hawakan ng mahigpit ang kamay ng kaniyang asawa, kung saan hinawakan din ni Rose ang kaniyang tiyan na para bang pinoprotektahan niya ito, at sa huling sandali ay niyakap na nga lamang ni Ricky si Rose para ipansalag ang kaniyang sarili. At doon ay isang malakas na tunog nga ng pagsalpok ng kanilang kotse sa truck ang siyang namutawi sa lugar. Ilang minuto ang lumipas ay umalingaw-ngaw nga ang tunog ng ambulansya kung saan isinugod sa ospital ang mag-asawa. Habang nasa stretcher ay bigla ngang nagkaroon ng malay si Ricky kung saan kaagad niyang hinanap ang kaniyang asawa kahit na nagdudugo ang parte ng kaniyang ulo at ang mga sugat sa kaniyang katawan. Nasaan si Rose? Nasaan ang asawa ko? Kaagad ngang paghahanap ni Ricky sa kanyang asawa. Sir, nasa emergency room po sila. Kailangan niyo pong pumunta. Pero kailangan niyo po munang magamot. Tugon naman ng isang nurse sa kaniya. Ngunit kahit ganoon ay nagpumilit pa nga rin si Ricky na puntahan ang kaniyang asawa. Subalit wala rin siyang nagawa nang pilitin na nga rin ng ilang mga nurse at doktor na gamutin ang mga sugat niya. At makalipas nga ang ilang minuto, napigilan na ang pagdudugo ng sugat ni Ricky sa kaniyang ulo. Baka pwede ko nang makita at puntahan ng asawa ko. Gusto kong malaman kung anong lagay niya. Pakiusap ni Ricky sa mga nurse. Kayo po ba ang asawa ng babaeng buntis? Isang babaeng nurse nga ang biglang sumulpot at nagtanong kay Ricky.
Walang pag-aalinlangan naman at tumangutango si Ricky. Ako nga, nasaan ang asawa ko? Sumama po kayo sa akin. Tura ng nurse at nagpatiuna na nga ito kung saan dali-dali naman ding sumunod si Ricky at isang lalaking doktor nga ang siyang sumalubong sa kanya. Ikaw na ba yung asawa ng babaeng buntis na aksidente? Tanong ng doktor kay Ricky. Ako nga po, Doc. Kamusta na po ang asawa ko? Ano pong lagay niya? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Ricky sa doktor. Sandaling tumahimik ang doktor at napabuntong hininga. Dediretsuhin na kita. Kritikal ang sitwasyon ngayon ng asawa mo at kailangan mong mamili kung sinong ililigtas mo. Kung ang asawa mo ba o ang anak niyo? Nang mga sandaling yun, ay tila ba nabingi si Ricky sa kanila at kailangan nga niyang magtanong kung ano ang ibig ipahiwatig ng doktor. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Bakit kailangan ko mamili? Hindi ba pwedeng pareho ko silang iligtas? I'm sorry. Alam kong mahirap ang ganitong sitwasyon, pero isa lang ang pwede nating iligtas sa kanilang dalawa. Dahil kung ililigtas natin silang dalawa, posibleng mas lalo lang lumala ang kalagayan ng asawa mo at ng anak nyo. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon. Ililigtas mo ba ang asawa mo o ang anak nyo? Tanong pa nga ng doktor na baka sa boses nito na tila ba sinusubukan lang nitong magpakatatag sa sitwasyon. Unti-unti namang nagsipatakan ang mga luha ni Ricky mula sa kaniyang mga mata. Sumisikip ang dibdib niya at tila ba parang napupunit ang puso niya sa sakit. Napatingin siya sa kaniyang asawa na ngayon ay wala pa ring malay at tila ba hirap na hirap ito at hindi nga makayanan ni Ricky na makita ang asawa niya na duguan. Hindi na nga napigilan ni Ricky na mapaluhod sa sahig at doon ay napahagulgol. Hindi niya lubos na maisip na darating siya sa ganitong punto ng buhay niya na kailangan niyang magdesisyon at mamili sa pagitan ng asawa at ng anak niya. Pareho niyang mahal at buhay niya ang kaniyang asawa at ang magiging anak nila. Bakit pa nangyayari to? Hindi po pwedeng ako na lang? Bakit kailangan ng asawa at anak ko pa? Tangis ni Ricky kung saan maski ang mga tao sa paligid niya. Hindi na rin napigilan pa ang mga emosyon. Dahil sa awang nararamdaman para sa mahirap niyang sitwasyon. Alam kong mahirap tong sitwasyon na to, pero kailangan mo nang mamili sa lalo't madaling panahon. Kalmado ang boses na sabi ng doktor kay Ricky. Nang mga sandaling iyon ay tila ba parang gusto na lamang isuko ni Ricky ang sarili niyang buhay, kapalit ang buhay ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Ngunit kailangan niya ng magdesisyon kahit na gaano pa kahirap at doon ay sinabi nga ni Ricky ang kaniyang desisyon sa doktor habang mabigat ang kaniyang loob. Lumipas ang ilang oras at halos hindi na nga tumayo mula sa kaniyang kinauupuan si Ricky habang hawak-hawak niya ang kamay ng kaniyang asawang kasalukuyan na nakaratay sa hospital bed. Maya-maya pa nang maramdaman niya ang paggalaw nito ay dagli niyang tiningnan ang mukha nito. Mahal, mabuti naman at gising ka na. Kamusta ka? Kaagad na tanong nga ni Ricky sa kanyang asawa. Maayos lang ako, mahal. Mas nagalala ako sa kalagayan mo. Sagot naman ni Ricky. Bigla namang napatingin si Rose sa kanyang tiyan. Teka, yung baby natin. Nasaan ang baby natin? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong nga ni Rose. At yun ang kinakatakot ni Ricky na malaman ng kanyang asawa. Napalunok si Ricky at unti-unti na namang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang maalala niya, ang desisyon niya kanina kung saan mas pinili niyang iligtas si Rose. Mahal, bakit? Bakit hindi ka makasagot? Nasaan ang baby natin, mahal? Pangungulit ni Rose na nais malaman ang sagot ng kanyang asawa. Mahal, I'm sorry. Pero wala nang anak natin. Nanginginig ang boses na sambit ni Ricky na tila ba hindi kaagad yun nag-sink in sa isip ni Rose. Anong ibig mong sabihin na wala nang anak natin? Kinakabahan na tanong ni Rose. Critical yung naging lagay mo kanina. At tinanong ako ng doktor at pinapili ako kung sino ang gusto kong iligtas. Kung ikaw ba o ang anak natin.
Dahil imposible raw na mailigtas kayong dalawa. Mahal, I'm sorry, mahal na mahal ko ang anak natin pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kakayanin. Kaya mas pinili kita. Alam kong pwede kang magalit sa akin. Pero hindi ko kakayanin. Mahal, I'm really sorry. Kasalanan ko ang lahat ng to dahil wala akong nagawa. Paliwanag nga ni Ricky sa nanginginig na boses habang muli na namang tumutulo ang mga luha niya. Nagsimula na ring magsipatakan ang mga luha ni Rose na tila ba hindi siya makapaniwala sa kaniyang mga narinig. Halos hindi nga makahinga ng mga sandaling iyon si Rose dahil sa sakit na nararamdaman niya. Animoy pinipiga ang puso ni Rose sa sakit at hindi nga rin niya magawang makapagsalita kaya naman niyakap na lamang siya ni Ricky. Lumipas ang ilang araw at nailabas na nga sa ospital si Rose. Sa bahay nila, tinutukan nga at labis na inaalagaan ni Ricky ang kaniyang asawa sa tuwing uuwi siya galing trabaho, lalo na at hindi pa ito magaling. Kasalukuyan ngang hinahanda ni Ricky ang pagkain ni Rose at dinala niya sa kwarto upang makakain na ito. Mahal, nandito na ang pagkain mo, hindi ka pa raw kumakain ng breakfast at lunch. Mahinahong tawag ni Ricky kay Rose na siyang hanggang ngayon nakahiga pa rin sa kama. Wala akong gana. Tanging sagot na lamang ni Rose sa malamig na tono ng boses. Nilapitan naman ni Ricky si Rose. Mahal, please kumain ka na. Nag-aalala na ako para sa'yo. Lalo kung magkakasakit niyan kung hindi mo alagaan ang sarili mo. Sige na mahal. Akong nagluto ng pagkain mo kaya kumain ka na please. Halos makiusap si Ricky sa kanyang asawa. Bumangon at naupo naman si Rose sa kama at napangiti si Ricky kung kaya't sinimulan na subuan ni Ricky ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat nga ni Ricky nang biglang itinabig palayo ni Rose ang pagkain dahilan para matapon ito sa sahig. Sinabi ko na nga wala akong gana eh. Malamig pa rin ang boses na sabi ni Rose. Napabuntong hininga naman si Ricky dahil doon. Alam kong nasasaktan ka pa rin. At sa pagkawala ng anak natin, hindi madali. Alam kong galit ka para sa akin. Dahil hindi ko piniling iligtas ang anak natin. Naintindihan kita at yung nararamdaman mo pero sana na maintindihan mo rin ako, mahal. Masakit din naman para sa akin na mawala ang anak natin dahil pangarap nating dalawa yun, di ba? Mahirap para sa akin na magdesisyon nung araw na yon. Kung maaari lang na buhay ko na lang ang nawala kapalit ng buhay niyo, ng anak natin, siguro iniisip mong makasarili ko dahil ikaw ang pinili ko kaysa sa anak natin. Mahal na mahal kita. At totoong hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin pero hindi ko rin kayang mabuhay ang anak natin na walang kalalakihang ina. Ayoko mabuhay ang anak natin sa mundo na wala ka sa piling namin. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan din ako. Dahil kung pwede lang na isakripisyo ko ang buhay ko, ginawa ko na. Kaya sana naman halagaan mong sarili mo dahil hindi ko rin kayang makikita kang ganito. Dahil alam kong ako ang dahilan. At ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Pakas nga ang sakit sa bawat salitang binitawan ni Ricky habang pilit niyang pinipigilan ang luha niyang nagbabadya. Nagsimula namang humagulgol si Rose. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari to. Kung pagsubok to, bakit naman ganito kasakit at katindi? Galit ba sa atin ang Diyos, ha? May nagawa ba tayong kasalanan? Para parusahan niya tayo ng ganito? Bakit pa tayo sinusubok ng ganito? Ang sakit mawala ng anak, mahal. Niyakap na nga ni Ricky ang kaniyang asawa at hinayaan niyang humagulgol ito sa dibdib niya. Nasasaktan din si Ricky sa nangyayari. Subalit kailangan niyang magpakatatag dahil sa labis na pag-iyak, nakaramdam nga ng antok si Rose kung kaya't nakatulog din ito kaagad. Kinumutan naman ni Ricky ang kaniyang asawa at sinimulan na niyang linisan at ligpitin ang pagkaing natapon kanina. Matapos ngang maghugas ng mga hugasin ni Ricky ay kumuha siya ng alak at naupo siya sa sala kung saan walang humpay na umiinom. Lord, bakit ka naman ganito magbigay ng pagsubok? Pwede bang ako na lang ang saktan mo? Wag na ang asawa ko. Mahal na mahal ko ang asawa ko pero wala akong magawa para mapawi yung sakit
na nararamdaman niya. Bulalas nga ni Ricky kung saan nagsisimula ng pumatak ang kaniyang mga luha habang patuloy pa rin siyang tumutungga ng alak. Lingid sa kaniyang kaalaman, sa taas ng hagdan ay nakatayo ang kaniyang asawa habang lumuluha na pinagmamasdan siya. Pareho ngang nasasaktan ng mag-asawa dahil ang pangarap nilang magkaroon ng anak ay bigla na lang naglaho na para bang pinagkakaitan sila ng tadhana na maging masaya. Kinabukasan, maaga ngang nagising si Rose kung saan nadatnan niya ang kaniyang asawa na si Ricky na siyang nakahiga sa sofa habang nakakalat ang mga walang lamang bote ng alak sa sala na siyang niligpit nga niya at nilinis. Hindi na muna niya ginising ang asawa at nagluto nga siya ng almusal para sa kanilang dalawa. Ma'am, mukhang nasasaktan din talaga si Sir. Alam niyo po bang ganyan na ganyan din po yung asawa ko? Pinilit lang na maging matatag pero ang totoo, nahihirapan din siya. Mahal na mahal ka po ni Sir, ma'am. At alam kong nasasaktan din siya sa pagkawala ng anak niyo. Sana po ma'am maging matatag kayo. May dahilan po ang lahat ng nangyayari at naniniwala po kung balang araw, magiging masaya rin po kayong mag-asawa. Maglilinis na po muna ako ng kwarto niyo, ma'am. Ani ng isa sa katulong ni na Rose bago ito umalis. Sandaling natigilan si Rose na para bang may na-realize ito sa sinabi ng katulong. Matapos ngang maihanda ni Rose ang almusal nila ay pinuntahan niya ang kaniyang asawa na siyang natutulog pa rin sa sofa. Mahal ko, gising na. Nakahanda ng almusal. Malumanay ngang paggising ni Rose kay Ricky habang hinahaplos nito ang pisngi ng asawa. Ngunit tila ba walang epekto ang ginawa niya nang hindi man lang nagising si Ricky. Unti-unti namang inilapit ni Rose ang mukha niya sa mukha ni Ricky at napatitig sa mga labi ng lalaki. Napalunok si Rose nang maalala niyang matagal na nung huli niyang mahalikan ng kaniyang asawa at miss na nga rin niya ito. Dahan-dahan ngang inilapat ni Rose ang kaniyang mga labi sa mga labi ni Ricky at doon ay unti-unting dumilat ang mga mata ni Ricky. Nakahanda ng almusal. Natatarantang sabi nga ni Rose nang bigla nga siyang lumayo at umupo at umayos. Napabango naman si Ricky. Napahawak din siya sa kanyang ulo at napangiwi sa sakit nito. Sorry mahal, mukhang marami yata akong nainom kagabi. Paghingi naman ng paumanhin ni Ricky sa kaniyang asawa. Bahagya namang na-guilty si Rose nang ma-realize niyang grabe rin ang pag-aalala sa kaniya ni Ricky. Ngunit hindi niya man lang iyon napansin. Laging siya ang inaalala ni Ricky at labis ngang nakokonsensya si Rose dahil hindi man lang sumagi sa isipan niyang mas nasasaktan din ito. Mahal, salamat ha. Biglang usal naman ni Rose. Salamat para saan? Takang tanong naman ni Ricky. Thank you kasi. Kahit alam kong nahihirapan ka na, nandyan ka pa rin. Thank you kasi ako pa rin ang ninaalala mo kahit na alam kong nasasaktan ka rin. Thank you sa pagmamahal mo. Emosyonal na sabi ni Rose. Napangiti naman si Ricky. Hindi mo kailangan mag-thank you. Asawa kita at mahal na mahal kita. Kahit ano pang mangyari, hindi kita iiwan at susukuan. Dahil sa narinig, napayakap nga si Rose nang mahigpit sa kanyang asawa. Sobrang swerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Pero gusto ko ring mag-sorry dahil alam kong na-invalidate ko yung feelings mo nitong mga nagdaang araw. Pero gusto ko lang din sabihin na wala kang kasalanan sa kung ano man ang nangyari. Lahat ng nangyayari may dahilan. At sana wag mo nang sisihin pa ang sarili mo dahil hindi naman natin ginusto ang aksidenteng nangyari. Ang mahalaga, buhay tayong dalawa. At pwede pa tayong magsimula muli at bumuo ng sarili nating pamilya. Hindi ko alam kung anong nakain mo mahal. At bigla ka nalang naging ganito kalambing. Pero masaya ako na kahit papaano magiging okay ka na. Mahal na mahal kita. Matapos nga ang ilang sandaling pagyayakapan nilang mag-asawa, ay sabay na rin silang kumain ng almusal. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa kwarto nila. Kasalukuyan ngang nasa loob ng bathroom si Ricky habang naliligo,
habang si Rose naman ay palakad-lakad lang sa kwarto na tila ba hindi mapakali. Ilang sandali pa nga ay lumabas na ng bathroom si Ricky na medyo basa pa ang buhok. Mahal, ayos ka lang ba? Usisa ni Ricky nang mapansin niyang tila ba hindi mapakali ang kanyang asawa. Lumapit naman si Rose kay Ricky. Mahal, papasok ka na ba sa trabaho mo? Oo, sana eh. Bakit, may problema ba? Napalunok naman si Rose, hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang nasa isip niya ngayon. Mahal, pwede bang huwag ka na munang pumasok ngayon sa trabaho? Kumunot naman ang noo ni Ricky dulot ng pagtataka sa kanyang asawa. Bakit naman, mahal? Ano kasi eh? Napakagatlabi naman si Rose at hindi niya alam kung itutuloy ba niya ang sasabihin niya habang si Ricky tila ba naghihintay lamang ng isasambit niya. Pwede bang dito ka na muna ngayong araw? Gusto ko lang sana kasing masolo ka eh. Matapos sabihin yun ni Rose, bigla na nga lamang siyang namula at bahagyang napayuko. Unti-unti namang lumitaw ang ngisi sa mga labi ni Ricky, kung saan hinawakan niya ang baba ng kanyang misis at marahang inangat ang tingin nito sa kanya. Yan lang pala eh. Gusto mo lang pala akong masolo, wala namang problema yun, saka asawa mo naman ako, kaya bakit nahihiya ka pa? Sabihin mo anong gusto mong gawin natin, ha? Tumaas baba nga ang mga kilay ni Ricky na parabang tinutukso nito ang asawa sa pilyong paraan. Hindi naman nakaimik si Rose. Sa halip ay napatitig lang ito sa mga labi ni Ricky na animoy sabik na sabik siyang mahagka nito. Dahil doon ay mas lalo lang lumawak ang ngisi sa mga labi ni Ricky at walang pagdadalawang isip na sinakop niya ang mga labi nito na para bang alam niya kung ano ang nais ng kaniyang asawa. Kaagad namang tumugon si Rose sa halik at kumapit sa leeg ni Ricky. Nagpalitan sila ng mga halik na para bang sabik na sabik sila sa isa't isa. Sa mga problemang kanilang pinagdaanan nitong mga nagdaang araw kung saan tila ba hindi na nila nabigyan pa ng oras ang bawat isa, hindi maikakaila na miss na nga nila ang isa't isa ngayon. Marahan ngang hinuhubad ni Ricky ang damit ng kaniyang asawa at marahan niya itong inihiga sa kama. Sa bawat halik ni Ricky na siyang dumadampi sa katawan ni Rose, nag-uumapaw ang init na nararamdaman ni Rose. Hindi lang dahil sa sensasyon, kundi dahil din sa labis na pagmamahal. Nang mga sandaling iyon, in-enjoy nga ni Rose ang moment at tanging silang dalawa lamang ang nasa isipan nilang dalawa. Makalipas nga ang ilang araw. Mahal, anong gusto mong merienda? Paglalambing ni Rose sa kanyang asawa habang magkayakap sila sa sofa. Kahit na ano na, mahal, ikaw nang bahala. O sige, ako nang bahala, pero kiss muna. Itinuro nga ni Rose ang kaniyang pisngi kung saan siya dapat nahalikan ng kaniyang asawa. Subalit may pagkapilyo nga si Ricky dahil hinalikan nito ang asawa sa mga labi at natawa na nga lamang si Rose dahil doon. Unti-unti na nga silang bumalik sa dati at unti-unti na rin nilang natatanggap ang nangyari. Ngayon nga ay focus sila sa pagpapasaya sa isa't isa. Umalis na nga saglit si Rose para maghanda ng merienda at tumutok naman si Ricky sa kaniyang laptop. Sir, siya nga po pala. Hikaw po ba to ni ma'am? Nakita ko nga po pala to sa garahe nung isang araw eh. Ani ng isang katulong na siyang biglang lumapit kay Ricky. Napatigil naman si Ricky sa kanyang ginagawa sa laptop at kinuha ang hikaw na inabot sa kanya ng katulong. Parang wala namang ganitong hikaw ang asawa ko ah. Ani ni Ricky habang taimtim na tinititigan ang hawak na hikaw. Pero salamat, tatanungin ko na lang siya tungkol dito. Umalis na nga ang katulong, ngunit napapaisip pa rin si Ricky sa hikaw na hawak niya. Dahil tila ba hindi mapanatag ang kaniyang isipan, nagtungo siya sa kwarto at binalikan ng CCTV sa araw bago sila maaksidente. Habang nakatapat sa kaniyang computer ay nakakaramdam nga ng kaba si Ricky dahil para bang may kung ano siyang matutuklasan sa CCTV.
Habang pinapanood nga ang CCTV, isang pamilyar na babae ang nakita niya sa garahe kung saan may kasama itong isang hindi kilalang lalaki at madiin na naikuyom ni Ricky ang kaniyang mga kamao sa sunod niyang napanood. Nang bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang kaniyang asawa. Dahilan kaya napatayo sa gulat si Ricky at tinakpan niya ng kaniyang katawan ang computer nang humarap siya sa kaniyang asawa. Mahal, anong meron? Anong pinapanood mo? Usisa nga ni Rose. Wala naman, mahal. Pagdedenay naman ni Ricky. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung wala lang, bakit ganyan ang reaksyon mo? Dahil hindi naniniwala si Rose, pilit niyang tinignan kung anong pinapanood ng kanyang asawa sa computer. At katulad nga ni Ricky kanina, namutawi ang galit at sakit sa mga mata ni Rose matapos ang kanyang mapanood. Mahal, ano to? Anong ibig sabihin yan? Bakit nandyan si Nikki? At sino yung lalaking kasama niya? Anong ginagawa nila sa kotse natin? Sila bang dahilan kung bakit nawala ang preno ng sasakyan natin? Sinadya nila yung mangyari? Nanginginig ang boses niya sa kanyang asawa. Hindi rin ako makapaniwala, mahal. Ngayon nagsisink in na sa akin ang lahat. Nung araw din na yon, nakita kong may driver sa truck na humarang sa kalsada. Ayoko mag-isip na kung ano pero parang siya rin yung kasama ni Nikki sa CCTV. Hayag naman ni Ricky. Biglang nagsipatakan ng mga luha ni Rose dahil muli ay naging sariwa na naman sa kanyang alaalang aksidente at ang pagkawala ng kanilang anak. Kailangan managot ni Nikki kung siya man talagang may pakana ng lahat ng to. Mahal, kailangan niyang managot. Tumangutango naman si Ricky. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung mananagot siya. Nagtungo nga silang mag-asawa sa bahay ni na Ricky para ipaalam sa kaniyang mga magulang ang nangyari at makahingi ng tulong sa mga ito. Ngunit, hindi inaasahan ng dalawa na madadatnan din nila roon si Nikki. O anak, anong meron at napasugod yata kayo rito? Pero sakto mabuti at nagpunta kayo rito kasi nabutan niyo pa sana si Nikki. Babalik kasi siya ng US. Salubong nga ng ina ni Ricky sa kanilang mag-asawa. Mabuti na rin at nandito ka. Mariin na sambit nga ni Ricky kay Nikki. Yes, at mabuti na rin na nandito kayo, at least makikita pa kita for the last time. Nakangiting wika ni Nikki. Hulang iya ka talaga? Napakasama mong tao! Biglang sinugod ng isang malakas na sampal ni Rose si Nikki dahil hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. What the hell? Anong problema mo, Rose? Galit na reaksyon pa ni Nikki. Alam mo ikaw? Sobrang sama mo. Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo nagawang ipahamak kaming mag-asawa dahil sa ginawa mo na walang anak namin ni Ricky at demonyo ka? Galit na sigaw nga ni Rose habang lumuluha. Natigilan naman si Nikki na parabang nagulat sa kanyang mga narinig. Wait, what? What is this? Anong mga pinagsasabi ni Rose? Bakit siya ang sinisisi mo? Nagtataka namang sambit ng ina ni Ricky. My wife is right, Mom. Si Nikki ang dahilan kung bakit kami na-aksidente. Nakita namin sa CCTV nung araw bago kami ma-aksidente na may kasamang lalaki si Nikki habang may ginagawa sila sa kotse ko. At yung lalaking kasama niya nun ay ang lalaking nakita ko rin sa truck na siyang humarang sa kalsada nung na-aksidente kami. At itong hikaw na to, sa'yo to, diba? Hayag nga ni Ricky kung saan ipinakita niya rin ang hikaw ni Nikki. Nanginginig nga ang babae habang hindi makaimik at napatitig lang sa hikaw na hawak ni Ricky. Nikki, totoo ba ang lahat ng to? Ikaw ba ang dahilan kung bakit na-aksidente si Ricky at kung bakit namatay ang apo ko? Hindi na rin napigilan pa ng ina ni Ricky ang galit. Hindi pa rin magawang makaimik ni Nikki dahil bumalatay na sa buong katawan niya ang takot. At ng mga sandaling yun tila ba nakaramdam ng pagkahilo si Ricky kaya kaagad siyang inalalayan ng kanyang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalala ang boses na tanong ni Ricky sa kanyang asawa. Hindi kaagad nakasagot si Rose at doon tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Dali-dali namang dinala ni Ricky ang kanyang asawa sa ospital. Ilang sandali pa,
Unti-unti nang nagising si Rose habang hindi umaalis. Sa tabi niya si Ricky. Mahal, anong nangyari? Tanong ni Rose sa kanyang asawa. Mahal, bigla ka nalang nawala ng malay kanina. Kaya dinala ka agad kita rito sa ospital. Tugon naman ni Ricky habang hawak niya ang kamay ni Rose. Si Nikki, anong nangyari sa kanya? Nahuli na ba siya ng mga pulis? Nakakulong na ba siya? Mahal, hindi siya pwedeng makaalis. Shh, mahal, kalma. Tungkol sa kanya, wag mo nang isipin yun. Dahil ako nang bahala ron. Tutulungan din tayo nila mommy and daddy. Sa ngayon sa police station na siya at nandoon sila mom at dad. Malakas ang ebidensya natin kaya sigurado akong hindi makakawala si Nikki sa kasong to. Kailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya. Pero sa ngayon, gusto ko sanang wag mo nang alalahanin pa yon. Ngayon pa sa kalagayan mo, kailangan mong alagaan ang sarili mo at bawal kang ma-stress. Kumunot nga ang noo ni Rose. Teka mahal, anong ibig mong sabihin sa mga huling sinabi mo? May sakit ba ako? Unti-unti namang namutawi ang ngiti sa mga labi ni Ricky. Mahal, may good news ako sa'yo. Buntis ka. Umawang ang labi ni Rose at tila nagningning ang kanyang mga mata matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Totoo ba yan, mahal? Hindi ka ba nagbibiro lang? Mabilis na tumango si Ricky. Hindi ako nagbibiro, mahal. Ang doktor na mismong nagsabi na buntis ka. Galit na galit ako kanina matapos kong malaman yung tungkol sa ginawa ni Nikki pero nung malaman kong buntis ka, tagling napawi yung galit ko. Mahal, ito na yun. Makakapagsimula na ulit tayo, magkakaroon ulit tayo ng anak. And this time sisiguraduhin kong aalagaan ko na kayo nang mabuti hanggang maipanganak mo ang anak natin. Tila ba isang musika sa pandinig ni Rose ang magandang balita na natanggap niya mula sa asawa. Dahilan para maluha siya sa labis sa kasiyahan kung kaya't niyakap siya ni Ricky. Hindi may kakila ang sayang nararamdaman ng mag-asawa sa paglipas ng oras, araw, linggo at buwan. Hanggang sa sumapit na nga ang panahon na maipapanganak na ni Rose ang nasa kaniyang sinapupunan. Kasalukuyan ngang nasa delivery room si Rose habang hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kaniyang asawang si Ricky. Labis din ang kaba ni Ricky habang nakatingin sa doktor. At hindi naman nagtagal ay nakalabas na rin ang kanilang anak. Labis ngang ginhawa ang naramdaman ng mag-asawa nang marinig nila ang munting iyak ng kanilang anak. Ngunit ang hindi nila inaasahan. Ma'am, umiri lang po kayo, may isang ulo pa pong lalabas. Tura ng doktora na siyang ikinagulat ang mag-asawa. Kambalang anak namin? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Ricky. Simula kasi nang magbuntis ulit si Rose, ay hindi na nila inalampa ang tungkol sa gender ng kanilang anak, gayon din kung ilan ang batang nasa sinapupunan ni Rose. Successful namang naipanganak ni Rose ang pangalawa nilang anak, ngunit mas laking gulat pa nga nila nang malaman nilang may isa pang bata sa sinapupunan ni Rose. Hindi po, triplets po ang anak niyo ma'am, umiri lang po kayo. Sigaw pa nito, ani ng doktora na animoy na-e-excite din sa nangyayari. Hindi naman maipaliwanag ni Ricky ang kaniyang nararamdaman ng mga oras na iyon dahil labis-labis ang kaniyang pagkagulat at kasiyahan. Makalipas nga ang ilang minuto ay naipanganak na ni Rose ang triplets nilang anak. Hindi pa rin ako makapaniwala na triplets palang anak natin. Napakabuti ng Diyos. Nawalan tayo ng isang anak pero napalitan yun. Hindi lang dalawa kundi triple pa. Kaya naniniwala talaga akong lahat ng nangyayari ay may dahilan. Naluluhang sambit ni Rose sa kanyang asawa. Maski nga ako mahal, sobrang hindi makapaniwala eh. Sino ba namang mag-aakala na 3 pala ang batang nasa sinapupunan mo? Ngayon may triplets na tayong anak. Laking pasasalamat ko sa Diyos kasi binayaan niya tayo ng hindi lang isa, pero 3 anghel. At sigurado akong masaya rin para sa atin ang unang anak natin na nasa langit ngayon. Mahal na mahal kita. Hinagka ni Ricky ang noo ng kanyang asawa at bahagya itong niyakap. Sa paglipas ng panahon, inalagaan nga ni Ricky ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Napalaki rin nila ng maayos ang 3 batang lalaki na siyang nagbigay sa kanila ng labis na kasiyahan.
habang si Nikki ay patuloy namang pinagbabayaran sa kulungan ang nagawang kasalanan. Sa dami ng pinagdaanan ng mag-asawang si Rose at Ricky, hindi matatawaran ng kahit na ano pa man ang kaligayahan na kanilang nararamdaman. Lalo na at nawalan man sila ng mahal sa buhay, napalitan naman yun, hindi lang doble kundi tripleng kasiyahan pa. Kaya naman, magmula noon ay mas pinagtibay nga nilang dalawa ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Rose at Ricky. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Flor Saico, Torres Brigida Presbyteros Rose, Leonila Perez, Agustina Aniceto, Romana Goros Peefranio de Ocares, Jesusa, Harem Ruhi, Rebecca Tezuka, Not Green Fox, Liliano Bebe, Rayland Pudadera, LV Cantontol, Presbyteros Rose Jelly Tampos, Nat, Melanie Juan, Mary Tauring, Annie Hoson, Marilo Abad, Fena Vares, Ernaline Sahadi, Ariel Crasher, Mercy Villantes, Merlin Bilbar, Lynn Lee, Sonia, John Garcia, Evangeline Jimenez, Evangeline Zamora, Kidimtes, Helen Murillo, Teresita Schmid, M. Celine, Elsa Kimura, Merlita Acabida, Teodora Santos, Marilu Gulmatico, Rose Martinito, Imelda Forteza, J. Len Baro-Baro, Shoni Monticalvo, Andrea Taga, Flor Cabrera, Nori, Cleo Kawaling, Flor Cabrera, Corazon, Marvin, Arcio Baltazar, Ana Victoria, Grace Petit, Senen Orzame, Rosemary De Jessica, Pinky Ilawan, Sydney Beth Perez, Pasita Eliazar, Andrea Ataga, Eli Bitasolo, Norhan, Prescavilla Havana, Geraldine De Jesus, Bebs Libungan, Maria Teresa Mislang, Shoni Monticalvo Friad, Liz Berito Mercy Villantes, Chubby Doll, Batang Ibunan, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout at kung tigasan po kayo para mabanggit kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Hi listeners! Say goodbye to dark and dull skin with vitamin C. Target an even tone and dark spots while nourishing and protecting against damage under the Philippine sun. Try Garnier's Vitamin C Sunscreen SPF 50, link in the description box.